Aming salamat po. Manatili na po tayong nakatayo. Tayo po ay darako sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. Salamat po tayo sa lahat ng mga adults po natin sa men at maging sa mga kababaihan natin. Maraming salamat po sa inyong pag-share ng inyong mga testimonies at maging sa ating pong mga nag-special number. Blessing po, no? Thank you, Sister Bell, sa ating testimony. Salamat kay Sister Nene, kay Sister Ras. Maraming salamat po kay Brother CJ at kay Brother Anthony. Salamat po sa inyong mga patotoo. Laking blessing na nakakarinig ng pati si Sister Leslie. Nakakarinig tayo ng mga patotoo ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At purihin po ang Panginoon. Salamat po mga adults. 1 Corinthians chapter 15 verses 57 and 58, dalawang talata lamang po ang ating pong babasahin. At kanina umaga po, ngayong araw nito, sineselebrate natin ang Resurrection Sunday. Napakahalaga po ng Resurrection Sunday. At nagkataon lang, naalala po ninyo para mas lalong daman natin ang resurrection. Naalala ninyo noong mga past years, ang ating service every Resurrection Day, madaling araw eh. Ngayon na lang po natin na hindi, ilang taon na rin natin hindi ginagawa at iyon po ay dahil sa choir. Dahil nag-prepare sila ng Easter parang short presentation at mahirap nga naman kumanta ng madaling araw. Pero dati meron pa tayong almusal. Diba? Siguro gagawin natin, balik natin ng ganong oras, pero ang gagawin natin yung choir natin sa huli. Okay ba sa inyo yan? Tapos diretsong almusal. Diba? Para gawin natin, at para may almusal. Arabog pala natin, almusal, Ganun kasi naging kaugalian natin for the longest time. Nandun sa old church pa lang, ganun na. Yan? At yung egg hunting dun sa lugaw. kasi ganun yung ginagawa natin. Nakalagay sa lugaw yung itlog eh. Diba? So, gagawin po siguro natin, pag-pray po natin kung ano man yung pinakamaganda. At napansin ko rin kapag doon natin nasusubok pag Easter Sunday. Napansin ko rin tuwing Easter Sunday, sa mga nakalipas na taon, 5:00 po ang ating start. Grabe po walang nalilate. Hindi totoo Sabi ko, Pampira, pwede pala. Nag-contemplate nga ako, sabi ko, gawin kaya natin 5:00 service. Kaya lang, baka Easter Sunday lang umatid na maaga. Susunod mga Sunday, lahat late. Ala rin, sabi ko. Anyway, salamat po sa Panginoon. Napakahalaga po ng pag-alaala natin. Pakahalaga. Sa atin po, bagaman ang date naman pabago-bago eh. Diba? Ang Easter Sunday, ang Holy Week last year, hindi naman yung date ngayon eh. Kaya ang celebration is not about the date. Hindi yun. Kaya huwag tayo masyado magiging particular sa date. Ang celebration at ang pag-alaala natin ay patungkol doon sa tunay na dahilan. At kung ano yung sineselebrate natin. At ito'y walang iba kundi yung katotohanan na si Kristo ay nabuhay na maguli. Yun yung pinaka-importanting selebrasyon at alaala. Gusto nating alalahanin bilang mga mananampalataya. At ito pong ating babasahin, bagaman sa huling mga talata na po ng 1 Corinthians, pero yung mga naunang talata po nito ay napakahalaga sapagkat may kinalaman po sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. At basahin po natin at dito po natin itutuon ang ating pag-aaral. 1 Corinthians 15, 57 to 58. Ang sabi po in verse number 57, "But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord."
Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Ama naming banal, i-bless mo po ang aming mga puso sa pag-aaral namin ng iyong salita. Ang talata pong ito na aming mga tatalakayin ay hindi unang beses naming pinag-aralan, tinalakay, narinig. Pero Panginoon, ngayong pong gabing ito, muli mong pagtibayin, lalo mong paliwanagin sa aming isip, sa aming mga puso, ang kapangyarihan ng mga salita mo pong ito. At ito po'y mai-apply namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Kaya i-bless mo po, Panginoon, ang aming mga puso sa aming mensaheng pakikinggan. Ang usap po itong personal, katagpuin mo po kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po. Mag-siupo po tayong lahat. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, pinawagatan po natin, how should the resurrection of Christ affect us? Ano ba dapat maging epekto nito? Taon-taon sineselebrate, inaalala natin, ginugunitan natin ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus. Pero ang ayaw po natin mangyari is yung maging tradisyon, ang pag-alaala natin na si Kristo ay hindi lang ipinanganak, hindi lang namatay, kung hindi nabuhay na mag-uli. At ayaw po natin na parang for the sake na maalala lang natin, hindi po yun. Ang layunin po natin is yung makuha natin, maintindihan natin, at maisapamuhay natin ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Kristo. Kasi yun po yung kapangyarihan eh. Ang Resurrection Sunday ay magiging ordinaryong Sunday kapag hindi naging makatotohanan sa buhay ng bawat isa sa atin, bakit ba si Kristo ay nabuhay na mag-uli? Kasi kapag naintindihan po natin ito at in-apply natin sa ating pang-araw-araw, ano man yung mga pagdadaanan natin sa buhay natin, ano man mga kaibigan, yung mga problema na pagdadaanan natin o marahil karamdaman o anumang sitwasyon o haharapin natin ng mga bagay na po pwedeng nakatatakot para sa ating lahat. Po pwedeng hindi tayo maging handa sa po pwedeng haharapin natin sa darating na panahon, sa mga darating na araw. Pero kapag naintindihan natin, mga kaibigan, ang pagkabuhay na mag-uli, bakit at ano ang dapat na maging epekto nito sa ating mga mananampalataya, alam po ninyo, mga kaibigan, ang magiging buhay po natin, hindi po tayo matatakot, hindi tayo manghihinawa, kundi lalo tayong magpapatuloy. Pagkatapos pong talakayin at i-dedicate ni Apostle Paul ang buong chapter po ng 1 Corinthians chapter 15. Mahaba-haba nga lang po kapag binasa natin, pero ang buong 1 Corinthians chapter 15, mga kaibigan, ay pagtalakay ni Apostol Pablo sa muling pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita po natin dyan. Ano po, ano ang naging effect nito, ano pong nangyari, ano pong na-accomplish, hindi lang ng pagkamatay ni Kristo, kundi ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Kristo. At pagkatapos po niyang ikwento at sabihin ang mga aral patungkol sa layunin ng kanyang pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli, alam po ninyo, he concluded this chapter with this word. Ang sabi niya, mga kaibigan, ang sabi po niya in verse number 58, ang sabi, therefore. Sa Tagalog, ang sabi niya, kaya nga. Pagkatapos niyang sabihin sa atin at ikwento na si Kristo ay hindi na natiling patay, kundi nabuhay na mag-uli sa mga patay, pagkatapos niyang sabihin at ituro sa atin kung ano ang na-accomplish ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid. Parang sinasabi, ito yung dapat na maging epekto sa atin. Ang kwento ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Kristo ay hindi kwento para meron lang tayong maalala. Hindi kapag merong nagtanong sa atin, hindi para malaman lang natin na pagkatapos ng 3 araw siya ay nabuhay na mag-uli, kundi dapat ito ay magkaroon ng matinding impact sa buhay ng bawat mga tao at mananampalataya na kumikilala na meron tayong isang tagapagligtas na buhay. Dapat magkaroon ng effect. Dapat hindi lang natin alam at sinasabing nabuhay na mag-uli,
Kundi ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo, dapat magbago ng buhay natin. Dapat magbago ng pananaw natin. Dapat magbago ng nararamdaman natin. Dapat magbago ng ating pananampalataya at ng ating katapatan at ng ating paglilingkod sa Diyos. Therefore, because Jesus Christ rose from the dead, sabi niya, therefore, etong gawin natin. Ito ang dapat mangyari sa buhay natin. 3 bagay po ang nais nating i-share. Nahamala ako kay Brother CJ. 3 points. Number 1, ano pong gustong sabihin sa atin? Therefore, brethren, because Jesus Christ rose from the dead, be steadfast. Be steadfast. Be steadfast. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable. Be steadfast. Pag sabi po natin steadfast, ibig sabihin is unmovable. Be immovable. Don't be moved. Maraming kikilos. Maraming magyayanig sa ating pananampalataya. Maraming mangyayari at gagawin ng dyablo para tayo ay yanigin. Para tayo palungkutin. Para tayo ay takutin. Para maghasik ng iba't iba o pangit na pakiramdam sa damdamin at isipan natin sa pamamagitan ng mga bagay na nararanasan at mararanasan natin sa buhay natin. Karamdaman man yan, pangangailangan man yan, problema man yan, kung anumang sitwasyon man yan. But because Jesus Christ rose from the dead, be immovable. Be immovable. Don't be moved. Huwag kang makilos ng anumang mangyayari sa ating mga buhay at ang ating paligid. Sapagkat anuman ang mangyari sa paligid natin, hindi magbabago hawak ang buhay natin ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo ang kanyang pangako. Sabihin sa bawat isa sa ating mga kaibigan, I will never leave you and I will never ever forsake you. Kamatakot. Kamatakot. Pinaka mabangis na kaaway ng tao, hindi sakit. Ang pinaka mabangis na kaaway ng tao, hindi pangangailangan. Ang pinaka mabangis na kaaway ng tao, hindi kapwa-tao. Hindi kapahamakan, hindi gera. Ang pinakamabangis na kaaway ng tao, walang iba kundi kamatayan. Yun yung final and greatest enemy of man. Kamatayan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, pinagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan. Kaya anuman ang po pwedeng magharap at humarap sa atin at magdadala sa atin at magsasabi sa atin na tayo ay haharap sa kamatayan, isa lamang po ang po pwede natin panghawakan na matay si Kristo at hindi siya nanatiling patay, siya ay nabuhay na maguli, and therefore walang kapangyarihan ng kasalanan ang kamatayan sa buhay ng isang mananampalataya. Sapagkat kung nagpe-pray po tayo, ating mga kaibigan, na isang araw maranasan natin yung redemption ng katawan natin, isang buhay na wala ng hirap, isang buhay na wala ng karamdaman, isang buhay na wala ng pangangailangan. Alam po niyo mga kaibigan kung saan lang yon? Alam niyo kung saan lang yon? Sa langit lang yon. Sa langit lang yon. Pag nabago na ang ating mga pisikal na katawan, wala nang magagawa ang kamatayan sa buhay natin. And praise the Lord, kung mamamatay man tayo at harap man tayo sa kamatayan, bagaman gusto nating mabuhay ng mahaba pa, ayaw pa nating makita si Lord ngayon. Gusto pa nating mahaba pa. Pero kung haharap man tayo sa kamatayan, gusto man natin yung umaba pa buhay natin. Pero kung iyon na ang final day, kamatakot. Kamatakot. Sapagkat ang kamatayan ay isang instrumento ng Panginoon para yung desire ng puso nating makita na natin siya ng mukhaan ay papangyayarihin na ng ating Panginoon. Sapagkat hindi tayo mananatiling patay. Hindi tayo mahihiwalay sa Diyos.
kundi makikita at makakasama na natin ang ating Panginoon. Be immovable. Mananakot po ang kaaway eh. Pero again, the greatest enemy, which is death, ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Anong bagay ang pagdadaanan natin sa ating buhay na hindi niya ibibigay ang pagtatagumpay sa atin? Be immovable. Be immovable. Meron tayong Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa buhay ng bawat isa. Pangalawa po is not only under be steadfast, be immovable. Yung pangalawa po, under that letter B is be illuminated or enlightened. Be illuminated. Be enlightened. Enlightened with what? Enlightened with God's Word. Alam niyo saan natin kinukuha yung lakas, yung liwanag? Word of God. Ito yun eh. Paano ba natin nalamang na buhay na mag-uli si Kristo? Nakita ba natin? Nakasulat sa Bible. Amen? Ito yun eh. Ito yun. Ang basihan at ang foundation ng ating pananampalataya ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Magiging steadfast lamang ang isang mananampalataya at hindi siya makikilos. Bilang tao na apektuhan tayo, nalulungkot tayo, naiiyak tayo, nahihirapan tayo. Pero bilang mga mananampalataya, kahit bilang tao nangyayari sa atin yan, pero mga kaibigan, after a while, nahihimasmasan yung takot natin, amen? Nahihimasmasan yung pangamba natin sa pwedeng mangyari at dadalhin ang kinabukasan. Alam niyo kung bakit? Kasi may salita ng Diyos na nagsabi sa atin na meron tayong isang Diyos na may control sa lahat ng bagay. Isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang Diyos na hindi napigil ng kamatayan. Isang Diyos na pinatunayan sa ating mga kaibigan na siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Kaya, be steadfast. Because the Lord Jesus Christ rose from the dead, be steadfast. Be immovable. And always be illuminated by the Word of God, by the truth of God's Word. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 5 verse number 18, ang sabi ng talata, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Lahat ng bagay na nakasulat sa salita ng Diyos, it will come to pass. It will come to pass. Mangyayari lahat ng yan. Hindi ang kwento, pampaganda ng pakiramdam. Ang salita ng Diyos ay kwento ng katotohanan. Sinabi ng Panginoong Diyos, pinangako ng ating Panginoon, gagawain ng ating Panginoong Diyos. Number 1 is be steadfast. Be steadfast. Pangalawang bagay po, mga kaibigan, gustong ituro sa atin after sabihin ni Paul that Jesus Christ rose from the dead, be steadfast. Pangalawa, be single-minded. Single-minded. Ang isip natin, huwag double-mind. Huwag kang double-mind. Pagdating sa relasyon sa Diyos, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, pagdating mga kaibigan sa pagtingin natin sa ating pong katatayuan sa harapan ng Panginoon, dapat single-minded tayo. Huwag tayong double-minded. Because a double-minded man is unstable in all his ways. Pag ganun tayo ng ganun, double-minded man, unstable. Magiging unstable ang buhay spiritual natin. Magiging unstable ang buhay natin sa lupang ito. Magiging masaya ka kapag nangyayari maganda at hindi ka magiging masaya at magiging malungkot ka kapag hindi na maganda nangyayari. Hindi yan ang panawagan ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Ang gusto ng Panginoon, manatili tayong masaya. At ang tunay na saya, mga kaibigan, ay hindi nakasalalay sa nangyayari sa paligid. Ang tunay na kasayahan, nakasalalay, mga kaibigan, sa puso. Yung saya ng puso. Kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaya tingnan po niyo ang sabi ng talata, again in verse number 58. Ang sabi po, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast,
unmovable. Ano ang sabi? Ito yun eh. Always abound in the work of the Lord. Always abounding in the work of the... Doon lang ang isip natin. Let us always abound. Because the Lord Jesus Christ rose from the dead. Walang dahilan para tayo ay manghinawa. Mga mananampalataya, walang dahilan para tayo po ay magduda. Walang dahilan para tayo ay tumigil. Walang dahilan natin para tayo ay manlamig. Sapagkat si Kristo ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Nasa atin ang lahat ng dahilan para tayo ay laging managana sa gawain at sa mga gawa ng ating Panginoon. Ilang isip natin. Huwag na tayo magdalawang isip. Maglilingkod pa ba ako? Tatapat ba ako? Bibigay ko ba buhay ko? Paggagamit ko ba buhay ko sa Diyos? Magtitiwala ba ako sa Diyos o magtitiwala ako sa iba? At mga kaibigan, dahil si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, ang dapat maging epekto nito, single-minded tayo. Nakatingin lang tayo doon sa nais ng Panginoon ng bawat isa sa atin ay sumagana sa mga gawa ng ating Panginoon, na tayo ay magpagamit, na tayo ay maglingkod para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Walang dahilan for us to doubt. Kung meron man po sa atin, mga kaibigan, ngayon sa mga pinagdadaanan natin, ginagamit ng dyablo yung pinagdadaanan natin to doubt God's promises to us. Don't. Nating hayaan. Manatili tayo. Abound. Abound in the work. In the work of the Lord. Be steadfast. Be single-minded. Yung pangatlo po at panghuli, be secured. Be secured. Panghawakan natin ng katiyakan. Ano yung katiyakan? Ang sabi ng Bible, again, sa panghuli. So, nakikili mo mag-preach ngayon, ha? Meron pa ba akong idadagdag sa testimony ng mga kapatid natin? Yung palang patunay na totoong buhay ang Diyos. Amen? Akala ko ang kwento natin, mga kaibigan, uwak lang ang nagdadala ng pagkain. Meron na tayong idadagdag. Pati pusa. Pati pusa nagdadala ng pagkain. At mainit-init pa. Nawalan ba ng kabuluhan ng pananalangin ni Ate Nene? Sabihin ng iba sa panahon ngayon, wala nang himala. Pero ang tawag natin doon is miracle. God's favor. God's favor. Dahil totoo ang Diyos na ating dinadalanginan. At kaya niyong gumawa ng paraan sa mga bagay at paraan na hindi natin naiisip. Be secured. Sabi ng talata, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Your labor is not in vain. Yung pagtatapat natin, yung pagpapanatili natin, yung paglilingkod at pagpapagamit natin sa Diyos, kahit may problema, kahit ang mga nangyayari sa buhay natin hindi maganda, kahit maraming pumipigil, kahit maraming mga sitwasyon na po pwedeng magpapigil sa atin, pero nagpapatuloy tayo. Huwag kayong mag-alala. Kasi nakikita ng Panginoon ang ating ginagawa. And your labor will never be in vain in the Lord. Yung mga problema natin na po pwedeng gamitin ng dyablo para patigilin tayo, pero magpapatuloy tayo, huwag kang mag-alala. Kasi ang pagtatapat mo sa Diyos, pag nagtapat ka sa Diyos, inuna mo ang Panginoon, nagtiwala ka sa Kanya, maniwala ka sa akin, mga kaibigan, hindi ikaw ang gagawa ng solusyon, pero patutunayan sa iyo ng Panginoon na hindi nawala ng kabuluhan ng pagtatapat at ang pananampalataya mo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang gagawa ng solusyon para sa iyo. Sapagkat walang imposible sa Kanya. Nothing is impossible. Nothing is impossible with God.
be secured. Bakit? Kasi kontrolado natin lahat. Hindi. Bakit tayo magiging secured? Because Jesus Christ, our Savior, rose from the dead. He rose from the dead. Hindi siya nanatiling patay, kundi siya ay buhay. Siya ay buhay. At bakit nating alam na buhay? Sabi nga ng kanta, He lives. He lives. Christ Jesus lives today. You know why? Ba't natin sinasabi? Because He walks with me and talks with me in all of life's narrow way. He lives. He lives. Salvation to impart. Ano ba susunod? Ano nga ulit? You ask me how I know He lives? Ano sabi? Because He lives. Saan? Alam natin, napatunayan na natin. Napatunayan mo na. Napatunayan na natin. Wala ni isa man sa atin ang hindi pinatunayan ng Diyos na siya ay buhay. Buhay ang Diyos. Dahilan kung bakit tayo dapat magpatuloy. Buhay ang Diyos. Bakit hindi ka dapat magpakilos? Buhay ang Diyos. Kaya dapat maging secured ang bawat isa sa atin. Because Jesus Christ lives. Buhay ang Panginoon. Sana ngayong araw ng Resurrection Sunday, huwag nating hayaang lumipas. Huwag din maging personal. Sabi nga natin madalas, lagi kong binabanggit, laging kong kino-quote. Sabi po ng isang kasabihan, nothing is real unless it is personal. Make it personal. Kasi wala tayong pagdadaanan sa buhay na hindi magkakaroon ng sagot. Wala tayong lungkot na hindi mabibigyan at malalapatan ng comfort if we will take it personally. If we will believe it with all of our hearts that Jesus Christ has risen from the dead. He lives. He lives. Tayo po tayong lahat. Please all stand. Buhay po ang Panginoon. Mananatili siyang buhay. Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Panginoon. Ngayong oras na ito, panghawakan natin at nagawin natin makatotohanan. Hindi lang natin sasabihin, buhay si Kristo. Kundi sasabihin natin with conviction, buhay si Kristo. Buhay ang tagapagligtas ko. I know He lives. Buhay si Kristo. Bago po tayo mag-pray, magko-close tayo, gusto ko pong awitin nga natin yung awitin na Because He lives. Pwede bang pakita natin? Meron tayong lyrics naman ng Because He lives. Please pwede bang basahin na, awitin natin? At sa pag-awit natin, huwag lang tayong basta umawit, kundi awitin natin with conviction, yung nararamdaman. Yung damahin natin yung mensahe ng awit. At hayaan natin ang mensahe ng salita ng Diyos na nailapat sa awitin ay magbigay ng sagot, magbigay ng comfort, mag-ayos ng ating mga puso, magpatatag at magpatibay sa atin, mag-alis ng takot sa puso natin, at maging dahilan para tayo maglingkod sa Kanya. And if the Lord talks to you or talking to you and convicts you or convicting you, at even habang kinakanta natin, kung nangungusap sa inyo, lapit tayo sa harapan. Lapit tayo. Lapit tayo. Damahin natin, sa puso natin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po. Salamat po dahil meron kaming tagapagligtas na hindi lang nagmahal, kundi inako ang aming kasalanan na hindi namin kayang bayaran. Namatay sa krus ng Kalbaryo na walang kasalanan, kundi ang dala niya, Panginoon, ay pag-ibig at pag-ako sa lahat ng kasalanang ginawa ng bawat isa po sa amin. Salamat po dahil meron kaming isang Diyos
at tagapagligtas na makapangyarihan, na hindi nagapi ng kamatayan, kundi tinalo at ginapi ang kamatayan at nagbigay ng pangako ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sumampalataya sa aming Panginoong Kristo bilang tagapagligtas. Salamat po. Sapagkat kaya naming harapin ang kinabukasan na merong kapanatagan. Hindi man namin alam kung anong mangyayari sa darating na araw. Bilang mga tao, kami po ay may panghihina, tatakot, pero hindi po magdudwell ang takot sa puso namin. Hindi kami magiging alipin ng pangamba, ng takot, sapagkat merong kaming Kristo sa puso naming, alam naming buhay na kumikilos, nagpapatunay, at patuloy na kumikilos at gumagawa sa buhay ng bawat isa. Lord, ang araw na ito, para sa aming mga mananampalataya, ay napakahalagang araw. Araw na kung saan, Panginoon, pinatunayan mo sa amin na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na hindi walang kabuluhan ang aming pananampalataya sa iyo, na hindi kami kailangan makilos ng anumang bagay na gagawin ng kaaway sa buhay namin. Magkakaroon kami ng kapanatagan, kami pagpapatuloy na mag-a-abound sa iyong mga gawa, sapagkat kami ay naglilingkod sa isang Diyos na nakakakita, Diyos na buhay, Diyos na nagmamahal, at Diyos na magbabalik at maggagantimpala ang lahat ng mga bagay namin ginagawa, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, simula kaninang umaga, ngayong hapon. Salamat sa mga testimonies. Salamat po sa mga awitin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagkilos. Salamat po sa iyong presensya, sa iyo pong lahat ng kaluwalhatian. Ito pong aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Pagin po ang Panginoon.